Naku, Slater, huwag kang mag-alala, babe. Maaga pa naman. Malayo pa ang biyahe, di ba? Ngunit sa luplup ko, kumukulo na ang dugo ko. 3 taon na kaming makasama. At palagi na lang siyang may trabaho tuwing may espesyal na okasyon. Tulad na lang ng bagong taon. Ang gabi bago ang unang araw ng trabaho pagkatapos ng piyesta opisyal ay palaging may kakaibang pakiramdam. Ang hangin sa aming opisina sa Makati ay amoy bagong timplang kape at alikabok mula sa mga computer na matagal ng tahimik. Dumating ako ng huli, ang isip ko ay nasa Boracay pa, kung saan kami ni Slater ay nakpalipas ng bagong taon. Sabi niya, kailangan niyang bumalik ng maaga para sa trabaho. Palagi siyang may trabaho. Chris, maligayang bagong taon. Si Bella, mula sa kabilang mesa, ay bumati sa akin ng may malawak na ngiti. Nakasuot siyang bagong damit. Pula. Mukha siyang masaya. Maligayang bagong taon, Bella. Masarap ang bakasyon. Iniwan ko ang aking bag. Binuksan ko ang screen. Ang ugong laptop ay sumama sa mahinang bulong ng opisina. Amazing. Grabe. Ito na ang taon ko, alam ko. May sikretong proyekto. Tanong ko nang walang masyadong interes. Habang tinitingnan ang ilang sketches. Higit pa sa proyekto. Isang buhay. Lumingon siya sa kanyang upuan at itinuro ang pilak na frame sa kanyang mesa. Isang bagay na wala doon bago ang bakasyon. Ang aking pilit na ngiti ay nagelo bago pa man mabuo. Nawala ang hangin sa silit at sa aking katawan. Sa larawan, sa ilalim ng nakakasilaw na araw ng mukhang isang marina, naroon si Slater. Ang Slater ko. Ang kanyang braso ay nakapalibot sa balikat ni Bella. Siya, nakatalikot sa kamera, ay lumingon upang halikan siya sa piski. Ngumiti siya. Ang kanyang tahimik na ngiti, kalahating biro, na akala ko ay sa akin lang niya ibinibigay. Nakasuot siya ang asul na polo na bigay ko sa kanya nung nakaraang tag-init. Isang marahas. Mapurol na tibok ang tumama sa aking matainga. Boom! Boom! Ito ang tunok aking mundo na nakbabagsakan. Ang handa, sabi ko. Ang boses ko ay tunok patak, malayo, na parabang nakmumula sa ibang opisina. Diba? Sa Palawan yan. 2 tag-init na ang nakalipas nun ko nalaman na siya na, ang lalaki ng buhay ko. Lumunok ako. Ang bibig ko ay tuyo na parang punong gulak. At sino siya? Tanong ko. Ang ngiti ko ay hindi nawala. Ramdam kong nakadikit ito sa aking ngalabi. Peke. Plastik. Tulad ng sa isang payaso. Nagliwanag si Bella. Ang kanyang nga mata, berde at kumikinang, ay napuno ng pakmamayari na pakmamalaki na labis kong kinikilala. Bakit ba pareho ito sa nararamdaman ko? Siya ang boyfriend ko. 3 taon na kami. 3 taon sa Abril. Nagpost siya ng dramatiko. Binaba ang boses na parabang ibinabahagi ang pinakamalaking sikreto sa mundo. At may plano kami. Sa taong ito, magpapakasal kami. Inaayos na namin. 3 taon. Abril. Magpakasal. Bawat salita ay isang pako. Pinupukpok ang maito ng sunod-sunod sa aking bungo. 3 taon. Nagsimulang magtrabaho si Bella dito 2.5 taon na ang nakalipas. Naalala ko ang kanyang pagdating. Bata, ambisyoso, na may madaling tawa. Slater, nagsimula akong mapansin, ang mahindi inaasahang biyahe sa trabaho. Ang magatawak na pinapatay niya 3 taon na ang nakalipas. Sinabi niya na ito ay ang pressure ng isang bagong proyekto. Naniwala ako sa kanya. Palagi akong naniniwala sa kanya. Sa Abril. Ang ganda, bulong ko. Ang aking madaliri na nakatago sa ilalim ng desk ay kumapit sa tela ng aking palda. Nanginginig ang mga ito. Kailangan kong hawakan ng mahigpit ang mga ito upang manatiling tahimik. At ano ang pangalan ng iyong mapalat na lalaki? Slater. Sabi niya ng marahan. Mahal. Ang pangalan niya ay Slater. Slater. Walang tumatawag sa kanya ng Slater. Ayaw niyang tinatawag siyang Slater. Sinabi niya sa akin minsan, ang lola ko lang ang tumatawag sa akin ng ganyan at ayoko, ngunit sa kanya, pinapayagan niya. Sa kanya, hinahayaan niya. Slater, ulit ko, na parabang nilalasahan ang lason. Isang pangalan na may karakter. Ano ang trabaho niya? Siya ay isang arkitekto. Marami siyang trabaho. Sa totoo lang, maraming overtime. Gumawa siya ng gakwotas sa hangin at kumindat na parabang nagbabahagi ng isang intimate joke. Ngunit palagi siyang may oras para sa akin. Napaka-detale niya.
Nakikita mo ba ang kwintas na ito? Hinawakan niya ang isang maliit na kwintas, isang pilak na bangka. Ito ang regalo niya sa aming ikalawang anibersaryo. Dahil mahilig siyang mag-cruise. Pumupunta siya tuwing weekend kung kailan niya kaya sa Laguna de Bay. Ayaw ni Slater sa tubig. Ayaw niya sa mga water sports. Sabi niya na hihilo siya. Bawat weekend na umalis siya. Sinasabi niya na maglalaro siya ng badminton. Kasama ang magkakasama sa trabaho. Badminton, mahal, sa lupa. Ang romantic, sabi ko. Sumasakit ang pangako sa pilit ng ngiti. Oh, siya ang pinakamagaling na lalaki na nakilala ko. Hindi pa ako naging ganito kasiguro sa isang bagay. Nawala ang tingin niya sa larawan. Pagkatapos ay bumalik sa akin. Uy, ikaw, ang asawa mo. Mayroong ba kayong espesyal na plano para sa taong gito? Ang tanong ay isang suntok sa tiyan. Ang asawa ko, ang kanyang fiancé. Walang espesyal. Ang dati, sagot ko. Iniwas ang tingin sa aking screen. Ang mapixel ay sumasayaw. Lumalabo. Magtatrabaho. Makakaligtas sa taglamig sa Manila. Tumawa siya. Isang malinaw na tawangang isang taong buo pa ang mundo. Sakto. Well, kung gusto niyo ng ideya para sa mga getaway, alam namin ni Slater ang ilang magagandang lugar. Siya ay isang eksperto sa paghahanap ng mga charming spots. Siyempre alam niya, ang nga charming spots, ang nga discreet na hotel. Ang nga perpektong dahilan. Salamat, Bella. Siguro sa susunod, tumunok ang telepono ni Bella. Tiningnan niya ang screen at ang kanyang ekspresyon ay naging matamis, pribado. Siya iyon, pwedeng mag-excuse ako? Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikot siya, binaba ang boses. Hello, Bobby. Oh, chill lang, nasa opisina na ako. Hindi ko nakalimutan. Sa 9 sa ating lugar. Namiss kita. Ang gaming lugar. Bumangon ako bigla. Nang hina ang aking magabinti. Ngunit kinaya ko. Kukuha lang ako ng kape, sabi ko, sa wala partikular. Naglakad ako sa pasilyo. Ang mga fluorescent lights ay umugong. Ang mga boses ng aking ibang kasamahan sina Rosa at David na nagdidiskusyon ng budget ay tunok na parang nasa ilalim ng tubig. Dumating ako sa banyo. Ikinulong ko ang sarili ko sa isang cubicle. Sumandal sa pinto. Ang pahinga ko ay dumating sa maikling. Humihingal na pahinga na hindi ko makontrol. 3 buong taon, habang natutulog siya sa aking tabi. Habang sinasabi niya na mahal niya ako. Habang nagtatalo kami tungkol sa paglalagay ng mga pilato sa dishwasher. Habang nagmamahalan kami. 3 taon ng kasinungalingan, ng 2 buhay. Ng mga ninakaw na halik na ninakaw niya sa akin. Kinuha ko ang cellphone ko. Ang aking mga daliri ay walang kahirap-hirap na nakahanap ng kanyang contact, ang kanyang profile picture, nakangiti. Ang asawa ko, ang fiancé ni Bella. Dinial ko ang numero niya. Pinatuno ko ang 1, 2, 3 beses. Chris, hello, mahal, okay ka lang. Ang boses niya. Ang parehong boses na sinabi niya. Namiss kita sa kanya 5 minuto na ang nakalipas. Tunog normal, mainit, tulad ng dati. Binuksan ko ang bibig ko. Ang masalita ay naroroon. Matalim na parang basak na salamin. Sino si Bella? Ano ang ating lugar? 3 taon. Ngunit hindi lumabas. Sa halip, lumabas ang ibang bagay. Ang nakasanayan, ang katangahan, ang takot na tuluyang. Mawala ang lupa sa ilalim ng aking ngapa. Okay lang. Tumawag lang ako para kumustahin ka. Kumusta ang umaga mo? Ayos lang. Ang dati. Nakakabagot na meeting. Medyo late ako makawi mamaya. Okay lang ba? Kailangan kong ayusin ang ilang papeles. Ang ating lugar sa alas 9. Siyempre. Walang problema. Isang pahinto. Narinig ko ang kanyang pahinga sa kabilang linya. Ang pahinga ng isang estranghero. Mahal kita, Slater. Mahal din kita, Chris. Hanggang sa muli. Binaba niya ang telepono. Tiningnan ko ang itim na screen NK telepono kung saan sumasalamin ang aking maputlang mukha. Ang malalaking mata ay parang sa ibang tao. Hindi na ako ang babaeng dati. Ang pumasok sa opisina kaninang umaga. Ang babaeng iyon ay nagbagsakan sa larawan sa pilak na frame na iyon. Lumabas ako sa cubicle. Hinugasan ko ang mukha ko. Malamig ang tubig. Tumingin ako sa salamin. Huwag kang magpapanik. Hindi ngayon dito.
Bumalik ako sa aking mesa. Nakababa na ang telepono ni Bella. Natatip siya ng may nakakatawang ngiti sa kanyang malabi. Sa aking screen, bukas pa rin ang email ni Slater kaninang umaga. Magandang umaga, mahal. Sana maganda ang una mong araw. Kita tayo mamaya. Halik, tiningnan ko ang email. Tiningnan ko ang larawan sa kabilang mesa. Ang buhay ko ay nasa dalawang paralel na buhay na sabay niyang isinusulat. At pagkatapos, sa loop ng aking sarili, kung saan dati ay puro takot lamang, may isang bagay na tumigas. Lumamig na parang bakal. Hindi ako magsasalita. Hindi pa. Hindi ko sisirain ito dito sa harap ngang lahat upang makita ako ni Bella at ng iba pa bilang ang tanga na asawa, ang huling nakakaalam. Hindi. Ngunit hindi ito mananatiling ganito. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ang kamera ng kaswal, na parang tinitingnan ang isang mensahe. Inilapit ko ito sa mesa ni Bella. Kinuhaan kong larawan. Una, ang larawan ng frame. Pagkatapos ay isang close-up. Ang larawan ni Slater na tumatawa, na nakayakap kay Bella. Ang ebidensya, ang aking unang pirasong katotohanan. Lumingon si Bella sa akin. Okay ka lang, Chris? Ang putla mo. Tiningnan ko ang kanyang nga berdeng mata na puno nga kaligayahan na itinayo sa ibabaw nga aking libingan. Oh, sabi ko, at sa pagkakataong ito, ang ngiti ko ay naiba, mas manipis, mas matalim. Lahat ay perpektong malinaw na ngayon. Ang natitirang bahagi ngang, umaga ay lumipas sa isang estado ngang kawalang katotohanan. Isang mahinang ugong ang pumuno sa aking ulo, na lumulunot sa ingayng opisina. Nagtatype ako nang hindi nakikita ang screen. Sinagot ko ang nga email na may maikling, neutral na parirala. Ang katawan ko ay nasa aking upuan. Ngunit lumulutang ako sa kung saan sa kisame. Pinagmamasdan ang maputlang babaeng iyon na sinusubukang magpanggap na normal. Si Bella ay humuhuni. Isang paulit-ulit na pop beat. Bawat nota ay isang tusok ng karayom. Chris. Ang boses ni David ang nagpatigil sa akin. Nakatayo siya sa tabi ng aking mesa na may hawak na folder. Na-review mo na ba ang nga renders para sa proyekto ng Tagaytay? Kailangan ko ang nga ito para sa meeting sa alas 11. Siyempre. Nasa shared folder. Ang boses ko ay tunog pause. Okay ka lang, mukha kang pagod. Ang unang araw. Alam mo na, pilit kong ngumiti. Tumango si David nang hindi kumbinsido at umalis. Napansin ko ang kanyang sulyap. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy suno na kape at ang matamis na pabango ni Bella. Kinuha ko ulit ang cellphone ko. Nag-slide ako sa gallery. Nandun ang larawan. Ang larawan. Pinalaki ko ito. Bawat pixel ay isang pagtataksil. Ang gusot na polo ni Slater dahil sa hangin. Ang kanyang kamay sa balikat ni Bella. Ang kanyang relax. Masayang ekspresyon. Isang kaligayahan na akala ko ay nakareserba para sa aming mga sandali. Hindi para sa ninakaw na postcard na tagpo na ito. Binuksan ko ang isa pang folder, ngalarawan ko kasama siya. Nahanap akong isa mula sa dalawang teinit na nakalipas. Nandun kami sa Figan. Suot niya ang parehong polo. Ngumiti siya ng pareho, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapikit dahil sa araw. Dalawang tag-init na ang nakalipas. Palawan kasama niya. Figan kasama ko. Anong dahilan ang sinabi niya? Para sa biyaheng iyon. Isang seminar. Isang professional development seminar sa Cebu. Umalis siya nga 4 na araw. Naiwan ako siya mo nila na nagtatrabaho. 3 taon. Sinabi ni Bella. 3 taon sa Abril. Nag-compute ako sa isip ko. Mabilis. Galit. Abril. 3 taon na ang nakalipas. Abril. Sa buwang iyon, nagsimula si Slater sa mga proyekto sa labas. Ang nga biyaheng 1 araw, 2. Ang nga gabi na latas siyang umuwi. Amoy alak at pagod. Nag-alala ako, pinapatay mo ang sarili mo sa trabaho, sabi ko sa kanya. Niyakap niya ako, para sa atin ito, mahal, para sa ating kinabukasan. Ang ating kinabukasan, ang kanyang 2 buhay. At dumating si Bella sa opisina 2.5 taon na ang nakalipas. Bilang isang junior designer, naalala ko ang kanyang unang araw. Introduksyon. Siya ay extroverted, masayahin. Tinanong ako ni Slater, tungkol sa aking bagong team. Pinangalanan ko ang ilan. May bagong babay, si Bella, mukhang mabait. Bahagya lang siyang tumango na parang walang pakialam. Bella, wala akong kilala na ganyang pangalan. Kasinungalingan.
Ang una sa libu-libo. Muling na-vibrate ang telepono ni Bella sa mesa. Isang mensahe. Tiningnan niya ito at isang mahiyain. Intimate na ngiti ang lumabas sa kanyang ngalabi. Mabilis siyang nag-reply gamit ang kanyang maliksi na thumb. Pagkatapos ay iniwan niya ang telepono na nakaharap sa screen. Sa lock screen. Isa pang larawan. Silang dalawa. Sa pagkakataong ito ay nasa isang restauran na may nakataas na baso. Tumatawa sila. Kumunot ang tiyan ko. Ang restauran na iyon. Ang El Nido. Nandun kami para sa aming wedding anniversary. Sabi niya, hirap na hirap siyang makakuhang reservation, na ito ay isang espesyal na lugar. Natatangi. Ang aming lugar. Ngunit ito rin ang kanilang lugar. Ang kanilang lugar kasama siya. Hindi ako makatayo doon. Hindi ko kayang patuloy na makita siyang nakangiti sa mga mensahe ng aking asawa. Ang kanyang fiancé. Kukuha lang akong sariwang hangin. Sabi ko habang tumatayo. Hindi ko tiningnan si Bella. Ano ang nangyari, Kritz? Masama ang pakiramdam mo? Ang boses niya ay tunok-tunay na nag-aalala. Sakit lang ng ulo, ang hangin ay masama. Babalik ako maya-maya. Nagmadali akong bumabang ang hagdan, nang walang elevator. Kailangan kong kumilos. Maramdaman ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Lumabas ako sa kalye. Ang matalim na lamig ng Enero sa Manila ay humampas sa aking mukha. Ito ay isang kaginhawaan. Isang tunay. Nakakapagpabagabag na sakit na nakpako sa akin. Naklakat ako ng walang direksyon. Ang makalye ay puno ang tao. Mag-asawang magkahawak kamay. Grupo ang magkaibigan na tumatawa. Isang mundo na patuloy na umikot ng walang pakialam. Habang ang akin ay nakbabagsakan. Kailan? Paano? Saan sila nakakilala? Bago ba siya nagtrabaho dito? Pagkatapos ba? Ako ba ang kabit? Hindi. Kami ang kasal. Suot niya ang singsing ko. Suot niya. Suot niya kaninang umaga nang umalis siya ang bahay. Tinanggal niya ba ito para makasama siya o gumawa ang dahilan? Ang aking wedding ring ay isang alaala ng isang nakaraang, komplikadong relasyon. Isang bagay na marumi. Isang bagay na duwak. Huminto ako sa harap ng bintana ng isang tindahan ng alahas. Nakita ko ang aking refleksyon. Isang babae na 35 taong gulang na may magandang gupit, isang mamahaling Amerikana. Ang asawa ang isang matagumpay na arkitekto, ang mapagkakatiwalaang kasamahan. Ang tanga na walang nakita. Inilagay ko ang kamay ko sa bulsa. Mabigat ang cellphone na parang ladrilyo. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Hindi ako makakabalik dun at magpanggap na walang nangyari. Hindi ako makakauwi at maghihintay sa kanya na dumating na amoy ng kanyang nga kasinungalingan. Kinuha ko ang telepono, nag-alinlangan. Tawagan ang aking matalik na kaibigan na si Clara, sabihin sa kanya ang lahat, mahiwalay. Ngunit hindi pa. Si Clara ay isang toren. Gusto niya ngang agarang aksyon, pahaharap, at kung may masabi siya sa iba, hindi pa. Kaya, imbestigahan. Espiyahan ang aking sariling asawa. Kinilabutan ako sa ideya. Ito ay isang kasuklam-suklam na bagay sa isang masamang pelikula. Ngunit ang larawan ng ngiti ni Slater sa pilak na frame na iyon ay sumusunok sa loop ko. Kailangan kong malaman. Kailangan kong ebidensya. Higit pang ebidensya. Hindi lang isang ninakaw na larawan. Kailangan kong maunawaan ang lawak ng pandaraya. Ng aking buhay na naging pandaraya. Bumalik ako sa opisina ng mas kalmado o mas malamig. Nasa photocopier si Bella. Umupo ako. Nagbukas ako ng private browser sa computer. Ang aking mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Nahanap ako ng Slater Lopez Delgado. Ang kanyang panggalan. Lumabas ang kanyang mga profesional na tagumpay, ang kanyang profile sa kumpanya. Walang gisiubi. Naisipi ko. Ang social media. Aktibo si Bella sa Instagram. Hindi ko siya sinusundang. Hindi ako interesado. Hinanapi ko ang kaniyang public profile. Next slide, ako sa makalarawan. Makabiya, kapa, paklubok na karaw. Dun ay may halo-halong malarawan niya. Mga detalye lang. Isang kamay na may hawak na baso. Ang likod ng isang lalaki sa harap ng isang bangka. Ang siluet ng isang tao sa harap ng isang bintana sa gabi. Hindi kailanman ang kanyang mukha. Palaging pahiwatig. Misteryo. Para sa mundo, isang discreet na boyfriend. Para sa kanya, isang sikreto at nakakaintrigang romansa.
Para sa akin, isang panunuya. At sa mga komento ng kanyang mga kaibigan, ang misteryoso naman ng boyfriend mo. Kailan mo ipapakita ang mukha niya? Ang slatter na iyan ay parang multo. Hahaha. Sumagot siya ng mga blushing emojis. Sinabi ko ang URL. Nag-screenshot ako. Pagkatapos, habang malakas ang tibok ng puso sa aking lalamunan, nahanap ako sa Facebook. Nakablock ang profile ni Bella para sa hindi kaibigan. Unit si Slater. Halos hindi gumagamit si Slater ng Facebook. Mayroon siyang halos walang laman na profile. Isang profile picture lamang mula sa mataw na ang nakalipas. Wala. Tiningnan ko ang oras. 2 oras na lang bago lumabas. 2 oras na nakaupo sa 1 metro mula sa babaeng kasama ng aking asawa sa kama. 2 oras na nagpapanggap. Ang hapon ay isang mabagal na pagpapahirap. Bawat tawa ni Bella ay isang kutsilyo. Bawat pagtunongang kanyang telepono, pinipigilan ko ang aking hininga. Sinagot niya ang isa pang tawag. Binaba ang boses. Oh, mahal, naisulat ko na. Ang white wine. Alam ko na. Huwag kang mag-alala. Binaba niya ang telepono. Lumingon siya sa akin. Si Slater ay isang maniatik pagdating sa pagkain. Ngayong gabi ay kakain kami sa bahay kanyang mga kaibigan at binigyan niya akong walang katapusang listahan ng bagay na ayaw ngang host. Umiling siya. Nakpanggap na nainis. Ngunit ang kanyang tono ay puro pagmamalaki. Napakadetalye niya. Minsan nakakainis. Ang mga kaibigan niya. Kilala ko ba sila? Makaibigan ko rin ba sila? O ibang circle? Ibang paralel na buhay? Gaano siya kakonsiderate? Bulong ko. Minsan iniisip ko na ako ang malilimutin sa tabi niya. Kontrolado niya ang lahat. Kontrolado. Ang kanyang 2 buhay ay perpektong kontrolado. Sa wakas, dumating ang alas 6. Pinulot ko ang aking magagamit ng may sinadyang kalmado. Isinuot ni Bella ang kanyang Amerikana. Uwi ka na ba, Chris? O may plano ka kasama ang asawa mo? Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Sa unang pagkakataon sa buong araw, nahanap akong anumang bakas ng mali siya, ng kaalaman. Wala. Puro inosenteng kaligayahan lamang ng isang babaeng umiibig. Hindi niya alam. Siya ay isa pang biktima. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ko lang siya bilang kaawe. Hindi. Walang plano ngayong araw. Lata siya magtatrabaho. Kawawa naman siya. Well, kita tayo bukas. Magpahinga ka. Lumabas akong gusali. Mas matindi ang lamig ng gabi. Sumakay ako sa kotse. Ngunit hindi ko pinaandar ang makina. Nanatili akong nakaupo na ang mga kamay ay nasa manibela. Nakatingin sa windshield. Saan ako pupunta? Sa bahay. Sa aming bahay. Para maghintay na dumating ang lalaki na kumain kasama ang nga kaibigan at ang kanyang girlfriend na si Bella. Para amuyin siya. Para hanapin sa kanyang damit, sa kanyang balat, ang bakas niya. Hindi ko kaya. Hindi pa. Pinaandar ko ang makina. Lumabas ako sa parking lot. Sa halip na lumiko pa kaliwa patungo sa aming apartment sa Bonifacio Global City, lumiko ako pa kanan. Nakmaneho ako ng walang direksyon sa EDSA. Pagkatapos ay sa mas maliliit na kali. Dumaan ako sa harap ng manggabar, ng nga restauran. Tiningnan ko ang mga mag-asawa sa pamamagitan ng salamin. Naghahanap, hindi ko alam kung ano. Bigla ko siyang nakita. Ang El Nido, ang mahinang ilaw, ang discreet na karatula. Nag-break ako ng kaunti pa sa double parking. Nagsimulang humampas muli ang puso ko. Hindi maari. Hindi ako papasok dun. Pagkatapos, sa malaking bintana, nakita ko siya, si Slater, nakaupo sa isang mesa sa sulok, nakatalikod sa akin. Ngunit makikilala ko siya kahit saan. Ang postura, ang paraan ng pagdadala ng kanyang nga balikat na nakasandal pasulong habang nagsasalita, at sa harap niya, tumatawa, na ang kamay ay nakahawak sa kanyang braso, ay si Bella. Suot niya ang pulang damit mula sa trabaho. Suot niya ang asul na sport jacket na regalo ko sa kanya noong Pasko. Nakita ko silang dalawa sa ating lugar, na parang ito ang kanilang lugar. Isang pagbugso ng init, na sinundan ng napakalamig na lamig, ang dumaloy sa akin. Hinawakan ko ang manibela, nang napakahigpit kaya sumakit ito. Gusto kong bumaba. Gusto kong buksan ang pinto ng restaurant. Gusto kong sumigaw. Gusto kong may basagin. Ngunit hindi ako kumilos, pinanood ko lang sila. May sinabi siya. Tumawa si Bella, tinakpan ang bibig niya ngang kamay. Dinulutan niya ulit ng alak. Isang intimate, pang-araw-araw na kilos.
Ng mag-asawa. Iyon ang pinakamasakit, ang normalidad, ang kaginhawang. Hindi ito isang lihim na pakikita. Ito ay isang hapunan ng mag-asawa. Na isang mag-asawa na nagkakakilala, nagmamahalan, na may mga plano sa hinaharap. Inalis ko ang aking tingin, huminga akong malalim. Ang sakit sa dibdib ay pisikal, matalas. Napuno ang aking mamatang luhang galit, ng kawalan ng kapangyarihan. Hindi ako iyak. Hindi para sa kanya, hindi dito. Nag-drive ako, pinindot ang akselerator, biglang umandar ang kotse. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho ng walang direksyon sa gabing Manila. Dumaan ako sa aming kapitbahayan, sa aming kalye. Tumingin ako sa itaas, sa mabintana ng aming apartment. Madilim, walang laman. Ang aming tahanan, ang kanyang kasinungalingan. Hindi ako makapasok dun. Hindi ngayon. Lumiko ako at nagmaneho sa kabaliktaran patungo sa bahay ni Clara. Hindi ko sasabihin sa kanya ang lahat. Hindi pa. Ngunit kailangan ko ang isang lugar na matutulugan. Kung saan mag-isip, kung saan magpapasya kung ano ang gagawin ko. Habang nagmamaneho, isang desisyon ang unti-unting lumitaw sa akin, malamig at matigas, tulad ng aspalto sa ilalim ng magulong. Hindi ako magsasalita. Hindi ko pa ito sisirain. Magmamasid ako, makikinig ako, kokolektahin ko ang bawat ebidensya, bawat kasinungalingan, bawat detalye. Malalaman ko ang lahat. At pagkatapos, kapahawak ko na ang buong katotohanan sa aking mga kamay, saka ko magpapasya kung ano ang gagawin ko sa kanya at sa kanila. Ngumiti ako ng walang kagalakan sa windshield. Ito ay isang bagong ngiti, isang ngiti ng digmaan. Ang ngiti ni Christ, ang asawa, ang hindi na naniniwala sa mga kwentong pambata, ang mahukay ng kanyang sariling katotohanan. Bato-bato, kahit nakasama nito ay ilibing niya ang kanyang sarili. Nagpalipas akong gabi sa sofa ni Clara. Sinabi ko sa kanya na nakaroon kami ng isang walang kabuluhang pagtatalo ni Slater, na kailangan kong sariwang hangin. Tiningnan niya ako ng may pagdududa. Hindi pa ako tumakas sa bahay dahil sa isang walang kabuluhang pagtatalo, ngunit hindi niya ako pinilit. Binigyan niya ako ng kumot at hinayaan akong umiyak ng tahimik sa dilim ng sala. Hindi ako umiyak para sa kanya, umiyak ako para sa akin, para sa babaeng naging ako, isang espiya sa aking sariling buhay. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay bago sumikat ang araw. Ang apartment ay amoy katahimikan at kawalan. Hindi pa bumalik si Slater. Iniwan ko ang aking bag. Hinubad ko ang aking damit kahapon at naligo. Ang mainit na tubig ay hindi nakapagpainit sa lamig na nasa loob ko. Paglabas ko, nakita ko siya sa kusina na nagtitimpla ng kape, nakasuot ng gusot na damit kahapon. "Hello," sabi niya nang hindi nag-angat ng tingin mula sa coffee maker. Ang boses niya ay tunog paus, pagod. "Hello." Sumandal ako sa frame ng pinto, nakabalot sa aking robe. Pinanot ko ang kanyang kilos. Ang dati pa rin. Ginawa niya rin kahapon sa bahay ni Bella o sa kanyang apartment. "Sobrang late ka umuwi." "Oh, pasensya na. Nakabaliktad ang mapapeles. Pagkatapos ay kumain ako kasama ang mga taga-proyekto. Sobrang pagod ako." Nakakatuwa. Nakatulog ako sa sofa sa opisina. Kinamot niya ang kanyang batok. Isang kilos na palagi niyang ginagawa kapag nagsisinungaling siya. Nalaman ko sa sandaling iyon, na parang may pulang ilaw, na umilaw sa aking ulo. Ang mapapeles, ang taga-proyekto. Walang kabuluhang maasalita, maakode para sa ibang bagay. Para sa kanya. Siguro nga hindi komportable ang sofa sa opisina, sabi ko habang papunta sa ref. Ang boses ko ay tunog neutral. Flat. Kahit papaano, mas mabuti kaysa gisingin ka ang alas, 3 ang umaga. Sa wakas, lumingon siya. May dark circles siya sa ilalim ng mata, ngunit hindi ito mukhang pagod sa trabaho. Mukha siyang masaya. Relax. Na parang pagkatapos ng isang magandang sandali. Lumapit ako. Hinanap ko ang pabango niya sa kanyang lig, sa kanyang damit. Amoy kape at siya lang. Naligo siya. "Saan? Ikaw, nakatulog ka ba ng maayos?" "Hindi masyado. Masakit ang ulo ko." Ito ay kalahating katotohanan. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. "Kumusta ang dinner mo kasama ang taga-proyekto?" Isang anino, mabilis na parang isda, ang dumaan sa kanyang mata. Kawalang katiyakan, pagkakasala. Ayos lang. Ang dati. Nakakabagot.
Maraming salita at counting desisyon. Uminom siyang kape. Uy, late ulit ako mamaya. Huwag mo na akong hintayin para sa dinner. Siyempre, ang ating lugar kahapon, late ulit ngayon. Ang makinangang kasinungalingan ay gumagana ng buong lakas. Huwag kang mag-alala. Kinuha ko ang aking tasa. Hindi nanginginig ang aking makamay. Nagulat ako sa sarili ko. May complicated day din ako. Baka makipakita ako kay Clara. Okay, mukha siyang gumaan. Ang kaginhawaan na iyon ay tumago sa akin na parang barbed wire. Humakbang siya at mabilis na hinalikan ako sa pisngi. Malamig ang kanyang magalabi. Kita tayo mamaya. Ingat ka. At umalis siya. Sumara ang pinto. Ang tunog ng elevator na bumababa. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kusina na hawak ang mainit na tasa ng kape sa aking nga kamay. Nakatingin sa pintuan kung saan lumabas ang asawa ko upang mabuhay ng kanyang ibang buhay. Hindi ako mananatili doon. May plano ako. Isang pangit, kinakailangang plano. Sa opisina. Nasa kanyang pwesto na si Bella. Nakasuot siya ang malambot, cream na sweater. Mukha siyang nagniningning, sariwa, masaya. Magandang umaga. Kanta niya habang inilalapak ang kanyang bag. Ang gandang gabi, di ba? Oh. Anong ginawa mo? Tanong ko habang naktatype ng hindi siya tinitingnan. Kumain ako sa bahay ng nga kaibigan. Napaka-relaxing. Ang kanyang ngiti ay sikreto, nasisiyahan. Sa bahay. Sa kanilang bahay. Dumating ang aking pagkakataon ngayong hapon. Nag-text sa akin si Slater. Mahal, naiwan ko ang tablet sa bahay. Pwede mo bang hanapin ang isang file? Urgent. Nasa cloud. Sa folder ng Tagaytay Project. Ang password ay ang dati. Ang dati na password. Ang aming anibersaryo. Ginagamit namin ito sa lahat ng bagay. Isang malaking sampal ngang kawalan ngang pag-asa na halos masakal ako. Ginamit niya ang aming petsa upang itago ang kanyang nga sikreto. Sinabi ko na hindi ako maganda ang pakiramdam at umalis ako sa opisina. Umuwi ako. Ang aming bahay ay walang laman, tahimik. Umakyat ako sa kanyang studio. Nandun ang tablet sa kanyang mesa. Binuksan ko ito. Inilagay ko ang aming password. Pumasok ako. Hindi ako pumunta sa folder Nega Tagaytay Project. Direktahan akong pumunta sa kanyang cloud app. Sa kanyang photo gallery at nandun ang lahat. Isang kayamanan ng kasinungalingan. Maraming folder. Ang ilan ay may pangalan ng mga profesional na proyekto. Ang iba ay may inosenteng pangalan. Biyahe 2025. Renovations. Ideya. Binuksan ko ang biyahe 2025. Mga larawan mula sa Boracay. Mula sa Cebu. Mula sa Palawan. Mga larawan nilang dalawa na makayakap sa harap ng beach, tumatawa sa isang restaurant, sa isang bangka. Siya, na may nakakatawang sombrero na binigay ko sa kanya at sinabi niyang nawala. Siya na may suot na kwintas ko, ang pilak na bangka, ang regalo ko sa kanya sa anibersaryo. Nakasabit na ngayon sa lik niya. Bawat larawan ay isang saksak, ngunit mayroon pa. Isa pang folder. Binuksan ko ito. Nga resibo. Scan. Isang kontrata ng pagupan ng apartment sa BGC na nakapangalan kay Slater Lopez Delgado. Nilagdaan 2 taon na ang nakalipas. Buwanang bayad mula sa aming joint account. Binabayaran ko ito. Binabayaran ko ang pugat ng pag-ibig ng aking asawa at ng kanyang kabit at mga dokumento. Bank statements mula sa isang account na nakapangalan kay Slater sa ibang bangko. Isang account na hindi ko alam. Mga papasok na transfer mula kay Bella. 300,000 PHP 5 buwan na ang nakakaraan. Pagkatapos ay mga papalabas na transfer sa isang lalaki. Si Boyet Torres. Mas maliit na halaga. Ngunit tuloy-tuloy. 30,000 PHP. 20,000 PHP. 50,000 PHP. Ang huli ay 2 linggo na ang nakakaraan. 60,000 PHP. Ang konseptong loan. Interest month October hindi ko naintindihan. Binigyan ni Slater ng pera si Bella. Ngunit pagkatapos ay kumuha siya ng pera mula sa ibang account upang bayaran ang isang Boyet Torres. Sino ang isang loan shark? Isang utang. Ang aking isip, nalilito sa sakit, ay sinusubukang ikonekta ang mapunto. Si Slater ay may utang sa isang Boyet Torres. Humingi siya ang pera kay Bella na supposedly para sa kanyang studio, ngunit pagkatapos, sa halip na gamitin ang pera na iyon para sa studio, ginamit niya ito upang bayaran ang bahagi ng kanyang utang kay Alejandro. At ang natitira, ang pera mula sa aming common fund, ay binigay niya kay Bella.
marahil upang mapanatili ang fasade, upang bayaran ang renta, para sa kanyang mga regalo. Ito ay isang sirkulong kasinungalingan at maruming pera, isang kastilyo ngang barahas sa pananalapi. At ako at si Bella ay ang mga tanga na sumuporta sa pundasyon. Nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa isang puro at malinaw na galit. Ikinonekta ko ang tablet sa aking laptop. Kinopya ko ang lahat. Bawat larawan, bawat dokumento, bawat resibo. Inilagay ko ang mga ito sa isang USB drive at sa isang naka-encrypt na folder sa cloud. Ang aking cloud. Pagkatapos ay binura ko ang history ng tablet. Pinatay ko ito, iniwan ko ito kung saan ito naroroon. Umupo ako sa kanyang upuan, ang upuan kung saan niya pinaplano ang kanyang dalawang buhay. At huminga. Ngayon, nasa akin na ang lahat. Ang ebidensyang relasyon, ang ebidensyang pugat, ang ebidensyang kasinungalingan sa pananalapi. Maari akong pumunta sa isang abogado, maari ko siyang sirain, maari ko siyang ilantat, ngunit hindi. Hindi sapat. Hindi pa. Kailangan niyang bumaksak ng mas malalim. Kailangan niyang mawala ang lahat sa akin, sa kanya, ang kanyang fasade, ang kanyang pera, lahat. At pagkatapos ay may naisip ako na malupit, maganda, patas. Binuksan ko ang aking computer. Gumawa ako ng bagong email account, anonymous. Isang walang dating na address na impossible i-trace. Pagkatapos ay pumili akong ilang larawan lamang. Hindi ang pinaka-explicit. Hindi ang ngayakap nila. Pumili akong dalawa. Una, ang bilang renta ng apartment sa BGC na nakapanggalan kay Slater. Ang isa pa, isang bank statement, NG lihim na account, na may mga transfer mula kay Bella kay Slater, at mula kay Slater kay Boyet Torres. Binura ko ang nga account number, ngunit iniwan ko ang nga pangalan, ang nga halaga, ang nga petsa. Sumulat ako ang isang maikling, anonymous, malamig na mensahe para kay Bella, Lopez at trabaho. Paksa, impormasyon tungkol kay Slater Lopez Delgado. Mahal na Bella, naniniwala kami na may karapatan kang malaman ang katotohanan tungkol sa taong pinaplano mo ang iyong kinabukasan. Si Slater Lopez Delgado ay nagupa ng apartment sa Unit 4B. Scout Tuason Street mahigit 2 taon na ang nakakaraan. Kalakip ang kontrata. Bukod dito, may ebidensya ng irregular na financial transaction sa pagitan ninyo na may kaugnayan sa personal na utang niya sa isang third party. Tingnan ang kalakip na statement. Lubos naming inirekomenda na suriin mo ang pinakmulan ng pera na ipinahiram mo sa kanya at ang tunay na sitwasyon ng pananalapi ng iyong fiancé. Ang impormasyong ito ay ibinibigay sa iyo ng anonymous para sa iyong proteksyon. Ang desisyon kung ano ang gagawin ay sa iyo. Isang may mabuting layunin. Hindi ko pinirmahan, pinindot ko lang ang send. Ang tunog ng mensahe ng umalis ito ay parang isang buntong hininga o isang putok. Pagkatapos ay umupo ako at nahintay. Alam kong patuloy na sinusuri ni Bella ang kanyang personal na email kahit sa trabaho. Ilang minuto lang ang aabutin. Lumipas ang nga minuto. Mabagal na parang makapal na pulot. Tiningnan ko ang cellphone ko. Wala. Tiningnan ko ang anonymous na email kung may error. Hindi ito naipadala. Pagkatapos, pagkalipas ng 15 minuto, tumunog ang telepono ko. Ito ay ang landline ng opisina. Tiningnan ko ito habang ang puso ko ay tumitibok sa aking lalamunan. Hindi ko sinagot. Hinayaan ko itong tumunaw ng isa, dalawa, 3 beses. Pagkatapos ay tumigil. 1 minuto pagkatapos, ang cellphone ni Bella na nakasafe sa aking contact list sa trabaho ay nagsimulang tumunog. Hindi niya sinagot. Siguro nasa mesa ni Jasija. Tinitingnan ang email. Binabasa ang ebidensya. Inugnay ang megapuntos. Inimagine ko ang kanyang mukha. Ang nagniningning na mukha kaninang umaga. Na nasira ng pagkalito. Pagkatapos ay ng shock. Pagkatapos ay ng sakit. Inimaginen ko ang kanyang nga daliri. Nanginginig na hinahanap ang numero ni Slater. Tinatawagan siya na marahil ay nasa isang meeting o marahil ay nasa kabilang opisina sa apartment sa BGC na hindi pinapansin ang tawag. Maikli ang kasiyahan. Mapait. Hindi ito matamis na paghihiganti. Ito ay asido na katarungan. Ngunit ito ay kinakailangan. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang tumigil na maging kanyang mapaniwalaing biktima. Kailangan niyang maging katulad ko, ang kanyang kaway. Nag-vibrate ang sarili kong cellphone. Isang mensahe mula kay Slater. Nahanap mo ba ang file? Mahal? Kailangan ko na ngayon.
Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umabot sa mata. Sumulat akong sagot. Pasensya na. Hindi ako maganda ang pakiramdam. Kailangan kong umuwi. Hindi ko ito tiningnan. Maari mo bang hilingin sa ibang kasamahan? Ang sagot niya ay agad. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko na. Sana ay gumaling ka. Mahal kita. Mahal kita. Ang dalawang pinakawalang saysay na salita sa wika. Sinafik ko ang nga ito sa screen. Pagkatapos ay itinago ko ang telepono. Hindi na ako ang kanyang asawa. Ako ang kanyang berdugo. At ang palakol ay kakababalang. Ang katahimikan sa aking bahay ay lubos, ngunit sa aking ulo ay may ingay-ngang sirena. Naipindot ko na ang pindutan. Ngayon, kailangan ko na lang maghintay na dumating ang pagsabok. Nanatili akong nakaupo sa sofa, hawak ang cellphone, nakatingin sa itim na screen na parang nakikita ko ang opisina, ang mesa ni Bella, nabasa na niya. Iiyak siya, sisigaw, tatawagan siya, nag-vibrate ang telepono ko. Hindi ito kilalang numero. Hinayaan ko itong tumunog. 1 minuto pagkatapos ay nag-vibrate ulit. Parehong numero. Si Bella, gamit ang landline, marahil sa reception. Hindi ko sinagot. Hinayaan ko ang pag-alala na ubusin siya. Tulad ng pahayaan niyang ubusin ako ng kanyang pekeng kaligayahan sa loob ng ilang buwan. Sa wakas, nagbihis ako ng maingat. Isang itim na pantalon, mababang takong, light makeup, para lang takpan ang pamumutla. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Mukha akong ang dating cruise. Seryoso, may kakayahan. Walang sinuman ang makakahula na sinira ko lang ang buhaing 3 tao, kasama ang sa akin. Pagdating ko sa opisina, kakaiba ang kapaligiran. Isang mabigat na katahimikan na binasak lang ng nerbiyosong pagtatype ni David. Tiningnan ako ni Rosa nang may pagkaunawa at itinuro ang ulo niya sa opisina ni Bella. Sarado ang pinto. 1 oras na siya doon. Bulong ni Rosa na lumapit. Hindi pa siya lumabas, kahit para lang magbanyo. Tinawag ko siya para tanungin tungkol sa ilang files at sinabi niya sa akin na huwag siyang istorbohin na may napakakaibang boses. Alam mo ba? Hindi. Nagsinungaling ako habang isinasabit ang aking Amerikana. Siguro masama ang pakiramdam niya. Ang unang araw ng linggo ay karaniwang mahirap, ngunit hindi iyon. Alam naming lahat, may nangyari. Umupo ako sa aking mesa, binuksan ang computer. Puno ang aking professional email and GM media, karaniwang mensahe. Wala mula, sa anonymous account, siyempre. Naghintay ako. Bawat minuto ay isang kawalang-ganggan. Alas 10:30, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Lumabas si Bella. Mukha siyang sirang-sira. Pamamaga at pula ang kanyang mata, ngunit hindi siya umiyak. Ang kanyang ekspresyon ay isang matinding galit, konsentrado. Direktahan siyang papunta sa akin. Lahat sa opisina ay napatingin. Tumigil ang pagtatipe. Chris, kailangan kitang kausapin ngayon. Ang boses niya ay isang tensyonadong ibla na handa ng maputol. Sure, Bella, ano ang problema? Tanong ko habang nananatiling kalmado. Tumayo ako sa conference room. Hindi ito tanong. Ito ay utos. Lumingon siya at nagtungo sa maliit na glass conference room sa dulo ng opisina. Sinundan ko siya. Ramdam ang ngatingin ng aking makasamahan na nakapako sa aming likod. Isinara niya ang pinto ng malakas. Lumingon siya sa akin. Sa nanginginig niyang kamay, may hawak siyang nakaprint na papel. Ang aking anonymous na email, ang bill ng renta, ang bank statement. Ano ito? Lumura siya habang inihahagis ang mapapeles sa mesang meeting. Bumaksak ang maito sa harap ko. Nakpanggap akong nalilito. Kinuha ko ang nga papeles. Tiningnan ko ang nga ito. Gumawa akong kakaibang mukha. Hindi ko alam. Mukhang contract of lease. At ilang bank transactions. Saan mo nakuha ito? Huwag kang magsinungaling. Sigaw niya. Nawala ang kanyang self-control. Ang kanyang magaberdeng mata ay kumikinang sa luhang galit. Dumating ito sa personal email ko. Kaninang umaga may nagpadala. Isang taong alam mo na, Chris. Sabihin mo sa akin. Bella, kalma. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang boses ko ay isang lawa ang langis sa harap ng kanyang bagyo. Ano ang kinalaman nito sa akin? Umabante siya nga isang hakbang. Mabilis na bumibilis ang pahinga niya. Si Slater ito. Ang Slater ko.
Ito ang kanyang kontrata. Ito ang kanyang apartment. May apartment siya at ang pera na ito. Itinuro niya ang statement gamit ang nanginginig na daliri. Ibinigay ko sa kanya ang pera na iyon para sa kanyang studio at ginamit niya ito para bayaran ang Alejandro na ito. Sino si Alejandro? Chris Slater, ang boyfriend mo. Tanong ko. Nakataas ang kilay na may halong kawalan ng paniniwala at pag-aalala. Bella, napakaseryoso nito. Mukhang nagsinungaling siya sa iyo. Hindi. Sigaw niya. Ngunit ito ay isang sigaw ng pagkabigo. Hindi ngeng paniniwala. Kailangan may paliwanag. May gustong manakit sa atin. May nagse-set up sa atin. Ikaw ba? Ang kanyang ligaw na tingin ay nakatutok sa akin. Naghahanap ng crack. Ng bakas ng pagkakasala. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata ng hindi kumukurap. Ako? Bakit ko naman gagawin iyon? Bella, halos hindi kita kilala. At ang boyfriend mo, lalong-lalo na. Sinabi ko ang mga salita ng may sadyang bagal. Ngunit ang mga papeles na ito ay napaka-konkreto. Isang kontrata pagupa na nakapangalan sa kanya mula 2 taon na ang nakakaraan. 3 taon na kayong makasama, di ba? Saan kayo nakikita dati? Lalo siyang namutla. Ang malamig at hindi mapigilang lohika ay nagsimulang gumapang sa kanyang hysterical. Nakikita kami sa bahay niya. Sa bahay na kasama niya ang isang kasama. Tunok mahina ang dahilan. Kahit sa kanyang sariling pandinig. Isang kasama sa isang apartment na nakapangalan lamang sa kanya. Itinuro ko ang kontrata. Bella, pasensya na. Ngunit hindi maganda ang hitsura nito. Mukhang may buhay ang boyfriend mo na hindi mo alam. Tumahimik ka. Tinakpan niya ang mukha niya ng kanyang kamay. Isang tuyo. Magaspang na hikbi ang lumabas. Sa kanyang dibdib. Kailangan ko siyang kausapin. Ipaliwanag niya sa akin. Kailangan niyang ipaliwanag. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono na nasa mesa ay nagsimulang mag-vibrate. Umilaw ang screen. Slater. Red heart. Tiningnan niya ito na parang ahas. Nag-alinlangan siya. Pagkatapos, sa isang mabilis na paggalaw, kinuha niya ito at ni-reject. Bakit hindi mo sinasagot? Tanong ko ng marahan. Kung inosente siya, bibigyan kaniyang paliwanag ngayon. Dahil ayaw kong marinig ang kanyang kasinungalingan sa telepono. Sigaw niya. At biglang napuno ang kanyang tingin ng masakit at kakilakilabot na kalinawan. Tiningnan niya ako ng matalim. Tinititigan ang aking mukha, ang aking tindig, ang aking pagiging malamig. May isang bagay na naklik sa kanyang isip. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang galit ay napalito. Kanang malalim na pagkalito at pagkatapos ay ngang isang mabagal, kakilakilabot na pagkaunawa. Ikaw, bulong niya. Tinanong mo ako tungkol sa kanya. Tungkol sa kanyang mabiyahe. Tungkol sa Sibuyas. Tungkol sa Tagaytay. Alam mo ang pangalan niya. Alam mo na ayaw niya sa Sibuyas. Paano? Paano mo nalamang? Chris, lumapot ang hangin. Sa labas, sa salamin, nakita ko ang malabo na mga figura ng aming mga kasamahan na sinusubukang huwag tumingin ng direkta. Ngunit nakabantay sa bawat galaw. Karaniwan ang pangalan. At ang tungkol sa Sibuyas, ay isang hula, isang coincidence. Ang boses ko ay tunok patak, maging sa akin. Hindi ito coincidence. Umiling siya ng dahan-dahan. Umatras ng isang hakbang, na parang bigla akong nakakahawa. May asawa ka. 10 taon na, sabi mo. Ano ang pangalan ng asawa mo? Chris. Nakatinginan kami. Sa kanyang mamata, ang puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Na bumubuong ang isang nakakatakot na larawan na hindi kayang tanggapin ng kanyang isip. Sa akin, wala nang itago, tanging ang katotohanan. Malamig at matalim. Ang pangalan niya ay Slater. Sabi ko nang hindi inilalakas ang boses. Ganap na katahimikan. Maririnig ang ugong ng fluorescent lights. Binuksan ni Bella ang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Gumuho ang kanyang muha. Ang mundo. Ang kanyang perpektong mundo ang isang engaged girlfriend. Ay nagbagsakan at nagbunya eng-eng. Basurahan na pinaktayuan nito. Hindi niya kayang bikasin ng may mahinang boses. Hindi maari. Iba ito. Iba pang arkitekto na Slater. Ayaw sa Sibuyas. Mahilig sa dagat ayon sa iyo. May proyekto sa Tagaytay. Nagbibiyahe sa Boracay at Cebu. Inisa-isa ko ang makapunto na parang makusasyon sa isang paglilitis. Siya ay detalyado. Pinapadalhan ka ngabulala. Tinatawagan ka sa bawat break. Gumagamit ng Bleu de Chanel Colong.
May maliit na peklat dito sa baba niya mula noong bata pa siya at nahulog sa bisikleta. Bawat detalye ay isang martilyo. Ipinatong ni Bella ang kanyang makamay sa bibig. Isang mahinang ungol ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang kanyang nga mata, puno ngang lumalaking takot, ay hindi umalis sa akin. Siya ang asawa ko? Ulit ko. At ang mga salita, sa unang pagkakataon na sinabi ng malakas, ay umalingaw-ngaw na may tiyak at kakilakilabot na katotohanan. Slater Lopez Delgado. Ang asawa ko sa loob ng 10 taon. Ang lalaki na kasama ko sa bahay. Ang lalaki na ang apartment. Ang aming apartment ay nasa BGC, hindi sa Quezon City. Iba iyon. Ang sa iyo, di ba? Ang sigaw ay nakakasakit ng puso. Nagsimula siyang umiyak. Umiyak ng walang tigil. Nakayuko ang katawan na parang sumasakit ang tiyan niya. Kasunungalingan. Balik ka. Nagselos ka. Isang. Biglang bumukas ang pinto ng friend's room. Nandun ang aming boss na si Boss Chinky na nakasimangot. Sa likod niya, ang buong opisina ay tahimik. Nakikinig sa bawat salita. Ano ang nangyayari dito? Tanong ni Boss Chinky habang tinitingnan kaming dalawa. Ito ay isang opisina, hindi isang palengke. Bella, Chris, kailangan kong paliwanag ngayon. Ngunit hindi makapagsalita si Bella. Umiyak lang siya. Itinuturo ako gamit ang nanginginih na kamay. Hindi kayang bikasin ang monstrosidad. Tumayo ako. Huminga ako ng malalim. Boss Chinky, ito ay isang napakaseryosong personal na usapin. Si Bella ay engaged sa isang lalaki. Kasal ako sa parehong lalaki. Hindi niya alam hanggang ngayon. Ang mga salitang sinabi ng malamig ay bumaksak sa katahimikan ng opisina na parang mga bomba. Narinig ko ang kolektibong tunog ng dose-dose ng tao na nagpipigil ng hininga. Ang nga tingin ay mula sa aking kalmado na mukha patungo sa mukha ni Bella na luhaan. Ang eskandalo, puro at walang halo, ay naglaladlad sa harap ngang lahat. Sinasabi mo, hindi man lang matapos ni Boss Chinky. Masyado itong kasuklam-suklam. Masyadong perpekto para sa isang afternoon soap opera. Na si Slater Lopez, ang asawa ko, ay may relasyon kay Bella sa loob ng 3 taon. Nangangako ng kasal habang nakatira sa akin at tila mayroon ding mga problema sa pananalapi na nakakapekto sa ating lahat. Humakbang ako sa gilid, pinulot ang papeles sa mesa at inalok kay Boss Chinky. Ito ay anonymous na dumating kay Bella kaninang umaga. Ito ay isang kontrata ng pagupa na nakapanggalan sa aking asawa at kahinainalang bank transaksyon. Kinuha ni Boss Chinky ang mga papele na gula. Hindi ito kanyang usapin. Ngunit ngayon sa gitna ng kanyang opisina, ito ay lahat. Sa sandaling iyon, narinig ang nga boses at mabilis na yabag sa reception. Isang figura ang sumugot sa opisina. Itinulak si David na sinusubukang pigilan siya. Si Slater iyon, maputla, gulo, ang kurbata ay nakatabingi. Marahil ay nakatanggap siya ng 20 missed calls mula kay Bella at nang hindi niya ito makita sa apartment sa BGC, inakala niya ang pinakamasama. Dumiretso siya sa opisina. Isang napakalaking pagkakamali. Bella. Sigaw niya nang makita siya sa salamin. Pagkatapos ay bumaksak ang tingin niya sa akin. Kay Boss Chinky na may hawak na papeles. Sa buong opisina na nakatingin. Huminto siya bigla. Nawala ang huling bakas ng kulay sa kanyang mukha. Ito ang larawan ng isang lalaki na ang kastilyo ng kasinungalingan ay gumuho ng dahan-dahan sa harap ng isang madla. Slater, sabi ko, at ang boses ko ay tunog malinaw at malamig sa katahimikan ng silid. Tamang-tama lang, pinag-usapan ka namin, ang dalawang buhay mo at ang pera mo. Gusto mo bang ipaliwanag sa iyong fiancé at sa aking boss kung sino si Boyet Torres at bakit mo siya binabayaran gamit ang pera na ipinahiram niya sa iyo? Lahat ay nakagulo. Ang katahimikan na sumunod sa aking tanong ay lubos. Binasak lang ng gaputol-putol na hikbi ni Bella. Ang buong opisina ay isang buhay na larawan ng shock. Nandun si Slater na nakatayo sa gitna ng pasilyo na parang usa na nasilaw ng ilaw ng kotse. Ang kanyang mamata, na tumatalon mula sa akin patungo kay Bella patungo kay Boss Chinky na may hawak na papeles, ay dalawang balon ng purong takot. Ano? Ano ang sinasabi mo, Chris? Na kaya niyang sabihin. Ngunit ang boses niya ay mahina. Nakakatawa. Humihingi ang tingin niya. Ngunit hindi na sa akin bilang kanyang asawa, kundi bilang isang berdugo na hinihinggian ng awa. Sinasabi ko ang buong katotohanan. Humakbang ako patungo sa kanya palabas ng conference room. Hinihila ang atensyon ng lahat sa akin. Wala nang atrasan,
Walang privacy. Ang digmaang ito ay magiging publiko sa loob ng 3 taon. Siya ang fiancé mo. Ako ang asawa mo. Alin ang mas totoo? Slater. Ang singsing mo o ang kontrata niya sa pakupa? Sumigaw si Bella. Isang makasakit na tunog ng sakit at galit. At sumugot sa kanya. Hindi para yakapin, kundi para saktan. Ang kanyang mahihinang kamao ay pinukpok ang kanyang dibdib. Ang kanyang gabalikat. Sinungaling. Walang hiya. Bastos. 3 taon. Ang pera ko. Sino siya? Sino siya? Sigaw niya sa pagitan ng ngahikbi. Sinubukan ni Slater na hawakan siya. Hinawakan ang kanyang mga pulso. Tumingin sa paligid. Naghahanap ng isang exit na hindi umiral. Bella, tigilan mo. Makinig ka. Kaya kong ipaliwanag. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi ito ang iniisip mo. Ang tawa ko ay matalim na parang salamin sa katahimikan. Ano ang iniisip mo, Slater? Mukhang mayroon kang dalawang babae. Mukhang nagsisinungaling ka sa aming dalawa. Mukhang nabubuhay ka sa gastos namin. Iyan ang iniisip mo. Sumingit si Boss Chinky, pumagit na sa kanila ng may autoridad bilang boss, ngayon ay sa pilitan ding tagapamagitan. Ang kanyang mukha ay namutla sa pakainis. Tama na, kayo. 3 sa opisina ko ngayon at ang iba ay magtrabaho. Ibinugang ang kanyang sigaw. Ang nga mausisa na bumalik sa kanilang nga puwesto na nagpapanggap ng imposibleng konsentrasyon. Itinuro niya. Kaming 3 nang mabilis patungo sa kanyang pinto. Si Slater, na may gusot na polo, mas nakatabingi ang kurbata, ay sumunod. Si Bella, nanginginig mula ulo hanggang paa, ay tiningnan ako ng may purong galit bago sumunod kay Boss Chinky. Ako ang huli. Isinara ko ang pintong opisina sa likod namin. Ang tuno ng trangka na nahihiwalay sa aming personal na impyerno ay halos isang kaginhawaan. Ang opisina ni Boss Chinky ay malawak na may tanawin ng EDSA. Isang lugar ng kapangyarihan. Ngayon ay parang isang cheap boxing ring. Umupo kayo. Utos ni Boss Chinky na umikot sa kanyang mesa na parang isang barikada. Walang umupo sa amin. Sumandal si Bella sa dingding na umiyak ng tahimik. Nakatayo si Slater na nakatingin sa sahig. Ako ay nanatili sa gitna na nakatayo ng tuwid. Hindi ka panipaniwala ito. Simula ni Boss Chinky habang kinukuskos ang kanyang nga mata. Isang personal at profesional na kalamidad. Nilalason nito ang buong opisina. Hindi ko kayang pumasok sa mga detalyeng ng kanyang pribadong buhay. Ngunit sumabog ito dito. Ano ang iminumungkahin ninyo? Umalis siya, sabi ni Bella habang itinuturo ako gamit ang isang mapagpanggap na daliri. Siya ay baliw, isang obses. Ito ay harassment. Ako, hindi ko nilakasan ang boses? Ngunit ang bigat ng paghamak ay nakpatindig ng balahibo ni Boss Chinky. Ako ang nakikipagtalik sa isang kasal na lalaki sa loob ng 3 taon. Tanungin mo siya, Bella. Tanungin mo kung peke ang singsing sa daliri ko. Tanungin mo kung saan siya natutulog tuwing Martes at Huwebes na sinasabi niyang nagtatrabaho siya hanggang gabi. Nag-angat ng tingin si Slater. Ang kanyang tingin ay tulad ng isang hayop na na-corner. Chris, please, pwede ba nating pag-usapan ito sa bahay? Hindi, wala na tayong bahay dito. Putol ko ng matigas. At wala nang pag-usapan. Facts lang. Boss Chinky, humihingi ako ng tawad sa eksena. Ngunit ang taong nakdala ang kanyang dalawang buhay. Ang kanyang nga kasinungalingan, at ang kanyang nga problema sa pananalapi sa lugar na ito ay siya. Itinuro ko si Slater. Sa pamamagitan niya, itinuro ko si Bella. Ako ang biktima na nagbunyag ng sikreto. Biktima, ikaw ang nagpadala ng email na iyon. Ikaw ang nagbunyag ng lahat, sigaw ni Bella. Isang email na may ebidensya. Pagkabaang nga ito? Tanong ko habang humaharap kay Slater. Pagkabaang kontrata ngang pagupa, Slater? Pagkabaang nga transfer? Pagkaba si Boyet Torres? Ang pangalan, na sinabi ng malakas, ay nakpatindig ng balahibo ni Slater na parang binubugbog. Sino si Boyet Torres? Tanong ni Boss Chinky na pagod. Isang loan shark, sabi ko. Bago pa man makaimbento si Slater ng isa pang kasinungalingan. Ang asawa ko ay may utang sa kanya. Malaking utang tila. At ginagamit niya ang ipon ni Bella. At ang aming common money para bayaran siya. Pinansya ang kanyang kasinungalingan ng mas maraming kasinungalingan. Tumigil si Bella sa pagiyak. Nagyelo ang takot sa kanyang muka. Ang pera mo, ang aming common money. Lumabas ang pandaraya sa pananalapi, na dumagdag sa emosyonal. Hindi lang siya ang kabit, siya ang tanga na kinukuhanan pang ang pera. Ito ay,
Ito ay totoo. Bulong niya habang tinitingnan si Slater. Hindi niya kayang makipagtinginan. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Ang kilos na iyon, ang tahimik na pag-amin, ay ang huling dagok para sa kanya. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang katawan. Dumausdos siya sa dingding hanggang sa nakaupo sa sahig, niyakap ang kanyang ngatuhod, nakatingin sa kawalan. Wala ng luha. Walang katapusang kawalan lang. Look, bumuntong hininga si Boss Chinky. Hindi ito sustainable. Hindi ko kayang makarungan, 2 empleyado, sa ganitong sitwasyon, at tiyak na hindi ko hahayaan na patuloy itong lason, sa kapaligiran. Chris, Bella, iminumungkahi ko na pareho kayong kumuha ng agarang leave of absence na may sweldo sa loob ng 1 buwan upang maresolba ninyo ang inyong mga personal na usapin. Malayo dito. Hindi, sabi ko ng may katatagan. Wala akong ginawang masama. Hindi ako parurusahan. Humihiling ako transfer sa Barcelona Project Department. May bakante. Alinman sa ibigay niyo sa akin o magreresina ko at idedemanda ko ang aking kaso sa isang labor lawyer para sa hostile work environment. Kayo ang magdesisyon. Tiningnan ako ni Boss Chinky nang nagtatasa. Ako ay isang mahalagang senyor na empleyado. Napakalaking eskandalo. Ngunit sa teknikal, hindi ko niliha ang kaguluhan. Inilantad ko lang ito at ngayon ay hawak ko ang kutsilyo ngang batas laban sa kanyang lalamunan. Okay, sumang-ayon siya ng may pakainis. Transfer sa Barcelona. Simula sa susunod na linggo. Bella, leave of absence. 1 buwan. Pagkatapos ay titingnan natin. Hindi sumagot si Bella. Nakaupo lang siya sa sahig. At ako? Ang boses ni Slater ay tunog paos. Mukhang nakalimutan niya na hindi siya nagtatrabaho doon, na siya lang ang multo na sanhing kalamidad. Tiningnan siya ni Boss Chinky na may halong paghamak at awa. Ikaw, Ginong Lopez, ay lalabas sa opisina ko ngayon na at iminumungkahi ko na huwag ka nang bumalik sa gusaling ito. Kung may mga legal o financial na usapin, lutasin sa labas. At kung mayroon kang counting common sense, kukuha ka ng abogado. Magandang hapon. Ang pagpapaalis ay tuyo at tiyak. Binuksan ni Slater ang bibig para magsabi ng isang bagay. Tiningnan si Bella. Pagkatapos ay ako. Sa aking nga mata ay wala siyang nakita. Isang pader lang. Lumingon siya at lumabas ng opisina. Narinig namin siyang dumaan sa opisina ng tahimik at naglaho. Umalis kayo. Utos ni Boss Chinky nang hindi kami tinitiknan. Ayusin ninyo ang inyong magamit at umalis na. Tinulungan ko si Bella na tumayo. Hinayaan niya lang ang sarili niya na walang reaksyon na parang isang manika. Nang hawakan ko siya, nakaramdam ako ng kaba. Hindi na ito galit. Ito ay isang kakaibang pagkakaisa sa kalamidad. Pareho kaming gumuho. Bagamat mas maayos ang sa akin. Nagipon akong aking magamit ng tahimik. Sa ilalim ng palihim na tingin ng lahat. Katabi ng akin ang mesa ni Bella. Mekanikal niyang inilagay ang kanyang larawan sa isang drawer. Ang larawan mula sa Palawan. Pagkatapos, ay kinuha niya ang maliit na pilak na bangka na nakasabit sa kanyang lig. Tiningnan niya ito at sa isang mabilis na kilos ay hinila niya ang kadena hanggang sa maputo. Inilapag niya ito sa mesa. Isang maliit na tumpok ng walang halaga na metal. Nang walang sinasabi, lumabas kaming dalawa sa elevator. Tahimik ang biyahe. Nakakasakal. Pagdating sa kalye, humampas sa amin ang lamig ng hapon. Binalot niya ang kanyang Amerikana. Alam mo sa buong panahon. Tanong niya nang hindi ako tinitingnan. Ang boses niya ay paos, pagod. Mula pa noong unang araw pagkatapos ng bakasyon. Nang makita ko ang larawan niya sa mesa mo, pinikit niya ang mga mata na parang nahilo ulit. At inanyayahan mo ako kumain? Tinanong mo ako tungkol sa kanya? Lahat ay investigasyon. O, sa wakas ay tiningnan niya ako. Sa kanyang maberdeng mata, ang sakit ay napalitan niyang isang mas malinaw at mapanganib na bagay. Isang malamig, mapanlinlang na galit, tulad niyang sa akin. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong niya. Uwi. Kukunin ang aking magamit. Makikipagkita sa isang abogado bukas, at sisiguraduhin na wala siyang makukuha ni €1 na hindi kanya. Hindi sa akin, hindi sa iyo. Tumango siya ng dahan-dahan. Siya. At hindi rin sa iyo. Kinamuhian niya. Boyet Torres, sabi niya, nilalasahan ang lason. Sino siya? Hindi ko alam. Ngunit nasa iyo ang statement. Nasa iyo ang kanyang nga transfer. Iyan ang iyong ebidensya.
Kung gusto mong mabawi ang iyong pera, kakailanganin mo iyan. At isang abogado. Wala akong pera para sa abogado. Bulong niya ng may kapaitan. Humingi ka sa kapatid mo o sa mga magulang mo. Sabihin mo ang buong katotohanan. Huminto ako. O kaya, gawin mo ang ginawa ko. Maghintay, mag-imbestiga. At pagkatapos ay saktan kung saan siya pinakamasasaktan. Tinitigan niya ako na parang ngayon lang niya ako nakita. Hindi bilang ang niloko na asawa, kundi bilang isang strategis. Asya, ano ang gagawin niya ngayon? Susubukan niyang iligtas ang anumang puwede. Una, susubukan niyang kausapin ako para pakalmahin ang sitwasyon para hindi siya masira sa pananalapi. Pagkatapos, susubukan niyang kausapin ka para ipaliwanag ang sarili niya, para hindi mo siya idemanda sa pera. Sasabihin niya na nagsisisi siya, na ito ay isang pagkakamali, na mahal niya kaming dalawa sa iba't ibang paraan. Ang boses ko ay tunok patag, na parang nagbabasa ng isang script na nakasulat na. At maniniwala ka ba sa kanya? Hindi. Tumango ulit siya. Pagkatapos, ay lumingon. Siya at nagsimulang maglakad sa kabilang direksyon, nang walang paalam. Pagkatapos ang ilang hakbang, huminto siya. Hindi siya lumingon. Uy, Chris, nung araw na iyon, nung inanyayahan kitang kumain sa mga charming places na iyon, alam mo na ba na malugar ninyo iyon? Huminga siya ng malalim. Humikpit ang kanyang likod. Buhay. Bulong niya at nagpatuloy sa paglalakad. Nawala sa daming ng tao sa rush hour. Umuwi ako. Ang aming bahay. Nando na si Slaughter, nakaupo sa sala sa dilim. Tinanggal niya ang kanyang jacket at kurbata. May hawak siyang baso ng whiskey. Halos walang laman. Christ, sabi niya nang makita akong pumasok. Ang boses niya ay nagmamakaawa. Hindi. Ni isang salita. Lumampas ako. Umakyat sa hagdan diretso sa aming kwarto. Kinuha ko ang isang malaking maleta mula sa cabinet. Nagsimula akong maglagay ng madamit, sapatos, toiletries, sarili kong gamit, sarili ko lang. Naging sistematiko ako, mabilis. Lumabas siya sa pinto, sumandal sa frame, pinapanood ako. Mukha siyang tumanda ang 10 taon sa isang hapon. Please, pwede ba tayong mag-usap? Ipaliwanag ko lahat. Ano ang ipapaliwanag mo sa akin, Slaughter? Ang kronolohiyang iyong makasinungalingan, ang eksaktong halagang utang mo kay Alejandro? O kung paano mo planong pakakasalan siya nang hindi diniborsyo ako? Hindi ako tumigil sa paglalagay ng damit sa maleta. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Sumabog siya. Ito ay isang pantasya, isang pagtakas. Naging routine na lang tayo. Siya ay iba. Masayahin. Hindi ako pinipilit. Lumingon ako sa kanya ng dahan-dahan. Nagsimulang kumulo ang galit na pinigilan ko buong araw. Isang 3 taong pantasya. Isang pagtakas na may kontratangang pagupa at mga plano sa kasal at ang pera ko ang nagbabayad sa pantasyang iyon at ang pera niya ang nagbabayad sa iyong mga utang. Ikaw ay isang pathetic, Slater. Isang sinungaling at isang manloloko. May problema ako. Sigaw niya na desperado. Hindi karaniwan si Alejandro na loan shark. Nagpusta ako para sa ilang negosyo. Masamang investments at nalulunod ako. Siya, ang pera niya ay para pakalmahin siya, para bumili niya oras. Pinapangako ko, hindi ko kailanman gustong saktan kayong dalawa. Nandun ang pangit at maruming katotohanan sa likod ng romantikong pagtataksil. Hindi siya isang Don Juan. Siya ay isang mahina na lalaki na nasa isang butas na gumamit ng nga babae sa paligid niya bilang nga kawayan ng kaligtasan. Well, ngayon kailangan mong malunod ng mag-isa. Sabi ko habang isinasara ang maleta ng malakas. Bukas, dadalin ko ang isang locksmith para palitan ng lock at ang aking abogado. Lalagdaan mo ang isang separation agreement. Tatalikuran mo ang kalahati nga apartment. Ibabalik mo ang bahagi kong lahat ng common savings na nagalaw mo at ikaw ang bahala sa utang mo sa kaibigan mong si Alejandro. Kung hindi lang kita idedemanda sa adulteryo, kundi dadalhin ko rin ang lahat ng mga papeles na ito sa BIR. Tingnan natin kung ano ang sasabihin nila sa iyong peking consultancy services. Gumuho ang kanyang mukha. Mas nakakatakot sa kanya ang takot sa pananalapi kaysa sa emosyonal. Hindi mo ako pwedeng iwanan ng ganyan at bahay ko rin ito. Hindi na. Kinuha ko ang maleta at lumampas sa kanya, tinulak siya gamit ang aking balikat.
At kung gusto mong maiwasan na malaman ni Boyet Torres na hawak ngang asawa mo ang lahat ng ebidensya ang kanyang ngagalaw, iminumungkahi ko na magsimula kang maging napaka-kooperatibo. Bumaba ako ngang hagdan. Sinundan niya. Ako na nakbubulungan. Nagmamakaawa. Nagbabanta na sa huling hininga. Hindi ako nakinig. Lumabas ako sa kalye. Inilagay ang maleta sa trunk at sumakay sa kotse. Hindi ako lumingon. Nagmaneho ako sa isang maliit, diskret na hotel malapit sa Ayala. Nagbayad ako para sa 1 linggo. Umakyat ako sa aking kwarto. Inilagay ang maleta sa sahig. Nandun ako sa gitna ngang walang pangalan na kwarto na may mailaw ngang lungsot na kumikinang sa kabilang bintana. At pagkatapos, sa unang pagkakataon mula nang makita ko ang larawan sa mesa ni Bella, bumagsak ako, hindi sa kama, sa sahig, at umiyak ako, umiyak nang may tuyo, magaspang na tunok na nakpunit sa aking lalamunan. Umiyak ako para sa 10 taon na nawala, para sa babaeng naging ako, malamig, mapanlinlang, mapagiganti. Umiyak ako para sa Chris na naniwala sa lalaking iyon at namatay kaninang umaga sa opisina. Ang pahihiganti ay hindi matamis. Ito ay abo sa bibig, ngunit ito ay akin at ito lang ang natitira sa akin. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, kumatok ako sa pinto ng isang law office ng pamilya sa Salcedo Village, Makati. Nagsimula ang tunay na digmaan, ang nga papeles, ang sa pera, ang tanging mahalaga sa huli. 6 na buwan ay hindi nakakapagpagaling ng anuman. Naglalagay lang ng balat sa sugat, sapat na manipis upang kung matamaan ka sa parehong lugar ay muling dumugo. Ngunit hindi na ito masakit sa bawat pahinga. Ang diborsyo ay nasa huling yugto na. Ang salitang mutual consent ay palagi kong itinuring na isang malupit na biro. Wusyuchulo na. Si Chuti-Suchol ang nga abogado kay Slater ang ngabang statements, ang ebidensya nga transfer kay Boyet Torres, at ang nakatagong banta ng isang tax investigation. Mabilis at mapagbigay ang kanyang pagpayag. Tinalikuran niya ang kanyang bahagi sa apartment kapalit ng hindi ko pagkuha ng kalahati ng kanyang studio, na sa anumang paraan ay nakautang na, nilagdaan ko. Gusto ko malinis na pagputol, kahit na ako lang ang umakong ang utang. Ang apartment ay akin, sa akin lang. Essential ngang isang buhay na wala na, ngunit ito ay essential sa BGC. Ipaupa ko ito. Lilipat ako sa Cebu sa 1 buwan kapag epektibo na ang transfer niyang kumpanya. Naglalaro ngang taguan ang Manila sa Marso. Isang maputlang araw ang lumalaban sa hangin na amoy taglamig pa rin. Lumabas akong notaryo, kung saan nilagdaan ko ang isa pang tumpok nga papeles na nagpapatunay sa legal na pagkamatay ng aking kasal. Nakasuot ako ang magaan na Amerikana, maong. Hindi ako nakmamadali, wala akong kailangang balikan. Ang luho ang kalungkutan, natutunan ko, ay ang pagsubok din nito. Pumasok ako sa isang coffee shop malapit sa Serrano, isa sa mga may marble table at wooden chair na nakakita na ng kalahating siglo. Umorder ako ng kapeng barako. Umupo ako sa tabi ng bintana. Iniwan ang tumpok ng dokumento sa upuan sa tabi ko. Pinagmamasdan ko ang mga taong dumadaan na abala sa kanilang buo na buhay. Pagkatapos ay nakita ko siya. Itinulak ni Bella ang pinto. Mag-isa siya. Nakasuot siya ng fitted trench coat. Mas mahaba ang buhok. Nakatali sa isang mesibun. Mukha siyang mas matanda. Hindi sa taon, kundi sa karanasan. Ang dating ningning, ang inosenteng paniniwala, ay nawala na. Sa halip ay isang pagod na kaseryosohan. Nakita niya ako agad. Nakatinginan kami sa buong lugar. Hindi maiwasan. Nagalinlangan siya. Sa 1 segundo, naisip ko na tatalikot siya. Ngunit hindi. Huminga siya ang malalim. Bahagyang umayos at lumapit sa aking mesa. Chris, sabi niya. Ang boses niya ay neutral. Bella, pwede ba? Itinuro niya ang bakanteng upuan. Sure. Umupo siya. Iniwan niya ang kanyang bag sa sahig. Isang awkward na katahimikan ang bumaba sa pagitan namin. Napuno ingay ngang coffee maker at mangga usapan ng iba. Kumusta ka? Tanong niya sa wakas. Nang hindi ako tinitingnan. Habang inilaladlad ang papel na napkin. Buhay. Ikaw. Mas marami o mas kaunti ang pareho. Huminto siya. Bumalik ako sa opisina noong nakaraang linggo. Kakaiba. Ngunit trabaho iyon. Masaya ako. At totoo iyon. Sa isang banda, marahil naisip ni Boss Chinky na sapat na ang 1 buwan ng leave of absence bilang purgatorio. O baka nawa siya. Dinala ng waiter ang kapeng barako ko. Umorder si Bella ng isa pang katahimikan.
Narinig ko na lilipat ka sa Cebu. Sabi niya nang umalis ang waiter. Oh, confirm na ang transfer. Sa unang bahagi ng Abril. Mabuti sa iyo na magsimula ulit. Ang tono niya ay hindi nainggit. Ito ay isang pahayag ng katotohanan. Nanatili siya dito sa lungsod na magpapaalala sa kanya ng lahat. Hindi ko alam kung mabuti, ngunit magiging iba. Uminom akong kape. Mainit ito, mapait. At ano ang gagawin mo? Kinalabit niya ang balikat niya habang nakatingin sa tasa niya. Magpatuloy. Tinanggap akong kapatid kong si Isa sa apartment niya sa loob ng ilang panahon hanggang sa makabawi ako. Sa pananalapi, ibig sabihin. Ang iba, titiknan pa. At ang tungkol sa pera? Tanong ko habang binaba ang boses. Hindi ko kailangan pang tukuyin. Isang kislap ng dating galit ang dumaan sa kanyang mata, ngunit mabilis na nawala. Pinuntahan siya ng tatay ko kasama ang isang abogado. Hindi ko mababawi ang 5,000. Ngunit lumagda siya ng papel na kinikilala ang utang. Sabi niya, unti-unti niya itong babayaran kapag kaya niya. Umiling siya ng tuyo, walang humor. Kapag kaya niya, sabi niya, nagtatrabaho siya sa sarili niyang kumpanya, na hindi na siya welcome sa dating kumpanya niya. Hindi ako nagulat. Ang mundo ng arkitektura sa Manila ay hindi ganun kalaki. Ang makatsismis, lalo na ang makanakakatuwa, ay mabilis kumalat. Isang partner na may 2 buhay, may problema sa utang at isang eskandalo sa isang design office. Hindi magandang reputasyon. Pasensya na, sabi ko. Eto turin iyon. Para sa para sa kahihiyan. Hindi ka nagsisisi. Tiningnan niya ako ng direkta sa unang pagkakataon. Ang kanyang maberdeng mata ay malinaw, malamig. Hindi naman. At hindi kita sinisisi. Pareho tayong tanga. Ngunit ikaw, at least, gumawa ngang isang bagay. Gumawa ako ngang isang bagay na marumi. Oh, ngunit ito ay epektibo. Uminom siyang Minsan iniisip ko ang email na iyon. Kung paano ako nakreact, kung paano mo ako nakita na nakakagulo. Siguro nakakapanatag iyon. Umiling ako. Hindi kinakailangan. Ngunit hindi nakakapanatag. Ang makita ang isang tao na nasisira, kahit na ang taong iyon ang nakikipagtalik sa asawa mo, ay hindi masaya. Nakakasuka lang. Nakakasuka sa lahat, para sa kanya, para sa sitwasyon, para sa sarili ko. Tumango siya ng dahan-dahan, na parang kinukumpirma ng aking mga salita ang isang bagay na iniisip na niya. Sa simula, kinasusuklaman lang kita. Mas madali. Siya ang pag-ibig ng buhay ko. Ang masama ay ikaw, ang mapait na asawa na sumisirang lahat. Ngumiti ang kanyang ngalabi. Ang inosente ko. Pagkatapos, nang tanggapin ko na siya ay isang duwak lang na may problema sa pera, lumipat ang galit. Ngunit ang galit na iyon ay nakakapagod. Nakakapagod. Alam ko. Nakita mo ba ulit siya? Tanong niya nang may tunay na pag-usisa. Minsan para pumirma ang kasunduan tungkol sa apartment. Sa opisina ang abogado ko, halos walang sinabi. Mukha siyang maliit, naka-flatten. Na parang lahat ng kasinungalingan na sinabi niya, ay naknakaw ng kanyang tangkat. Naalala ko ang kanyang nakayukong figura. Nilalagdaan ang nga papeles ng hindi nakangat ng tingin. Wala na akong naramdamang galit, kundi isang bahagyang paghamak, na parang isang nakakainis na insekto na sa wakas ay umalis. Tumawag siya sa akin, kumpisal ni Bella. Isang buwan na ang nakakaraan. Gusto niyang makipakita para ipaliwanag ang sarili niya. Sabi niya. Para humingi ng tunay na tawad. Binaba ko ang telepono at pagkatapos ay binlock ang numero niya. Huminto siya. Sabi ni Isa. Nakikita siya sa begeche. Minsan mas payat. Umiinom ng masyadong maraming kape sa parehong bar. Na parang nahihintay sa akin na dumaan. Huwag kang dumaan. Sabi ko. At ang tono ko ay mas matalim kaysa sa aking inaakala. Hindi ko balak gawin. Uminom siya ang isa pang sipsip niyang tiesa. Pagkatapos ay naglaro siya sa tiyabol. Uy, Chris, nung minsan sa coffee shop, nung tinanong mo ako tungkol sa ma-charming spots, bakit mo ginawa iyon? Para lang kumpirmahin ang mahinala mo? O may iba pa? Tiningnan ko siya. May iba pa ba? Isang masamang hangarin na makita ang kanyang kaligayahan ng malapitan? Para hawakan ang lason? O isang maliit na huling pag-asa na nakakamali ako? Para makita kong masaya ka. Sabi ko sa wakas ng toto. Para makita kong toto ang kaligayahang iyon.
At totoo nga, iyon ang pinakamasakit, na hindi ito isang palabas para sa kanya. Kasama ka sa sandaling iyon, masaya siya. Iyon ang nagpamulat sa akin na sa akin. Matagal na siyang hindi masaya at matagal nang palabas ang kasal namin. Ibinaba niya ang kanyang tingin, tumango. Well, masaya rin ako, tanga, bulak na masaya. Hindi iyon maialis sa akin ng kahit sino. Kahit na alam ko na ngayon na itinayo iyon sa ibabaw ng. Tumayo siya. Well, kailangan ko nang umalis. May appointment ako sa psychologist ng kumpanya. Bahagi ng aking reintegration. Ang pangaasar sa kanyang boses ay mahina. Ngunit naroon. Ingat ka, Bella. Nag-alinlangan siya ngeng isang segundo. Pagkatapos ay sinabi, ikaw din. At good luck sa Cebu. Walang yakap o halik sa pisngi, o kahit isang kamayan. Isang maikling pagtango lamang. Halos hindi mahahalata. Dalawang barko na matapos magbanggaan at bahagyang lumubog ay nagawang mahiwalay at magpatuloy sa kanilang paglakris, bawat isa ay may mga butas. Lumingon siya at lumabas sa kalye, nawala sa damingang tao sa rush hour. Umuwi ako. Ang aming bahay. Noktogal pa akong kaunti, tinapos ang aking malamig na kape. Ang tumpok nga mapapeles sa katabing upuan ay nagpalala sa akin na natapos na ang isang yugto. Opisyal, tumingin ako sa bintana. Ang araw Marso ay lumalabas sa pagitan ng maulap, nagpapahintulot ng ginintuang at malamig na ilaw sa kalye. Ang ilaw nga hapon na nagsisimulang humaba, ngunit kung saan kailangan pa rin ng jacket. Tumunok ang telepono ko. Isang numero mula sa Cebu. Sinagot ko, Chris Lopez. Isang babaeng boses. Profesional na may banayad na aksen ng Bisaya. Ako ito. Hello. Ako si Monica mula sa Vortex Graphic Studio. Natanggap namin ang iyong resume at portfolio para sa posisyon ng art director. Nagustuhan namin ito, lalo na ang proyekto ng Tagaytay. Gusto naming mag-set up ng interview para sa susunod na linggo. Kung okay sa iyo, available ka ba na pumunta sa Cebu? Tiningnan ko ang bintana. Naglalakat ang mataw. Patuloy ang buhay. Hindi ito isang bagong pag-ibig. Hindi ito isang malaking epipanya. Ito ay isang trabaho, isang pagkakataon, isang daan patungo sa unahan. Sabi ko at napansin ko na isang maliit. Tunay na ngiti ang lumabas sa aking mga labi sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Mayroon akong buong availability sa mundo. Sabihin mo sa akin, kailan? Sino ang nag-isip na ang isang maliit na tsismis sa opisina ay maglalantat ni isang buhay na punong panlilinlang? Naku, Slater. Kung akala mo na ang lahat ng ito ay matatapos ng ganito, nakakamali ka. Simula pa lang ito.